Good morning everyone! Motivational verse muna tayo ngayong umaga. Mahalaga na busugin muna natin yung ating spiritual sa makalangit na usapin, di ba? Paminsan-minsan kailangan din natin mag-refresh ng ating mga kaisipan sa mga salita ng Diyos na kailangan nating pakainin yung ating spiritual sa bawat araw, hindi lamang sa mga physical na pangangailangan, kundi kailangan din natin ng spiritual na pagkain dahil kailangan yan ng ating mga kaluluwa. Ang ibabahagi ko ngayon ay about sa versikulo na 1 John chapter 1 verse 9. Basahin ko sa salitang English. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapag tayo ay tapat at totoo, kung humihingi tayo sa Diyos ng kapatawaran, sana pag humingi tayo sa Kanya, maging buo yung paghingi natin ng kapatawaran sa Kanya para mapatawad tayo ng Diyos dun sa mga kasalanan natin. Everyday, kakasala tayo lagi. Pero kailangan talaga natin na pagsisihan natin yung mga kasalanan natin nagawa para hindi tayo maging guilty sa huli. Diba? Wala naman isinilang na perpekto dito sa mundo. Nag-iisa lang ang perpekto, ang Diyos yun. Ang Panginoong si Kristo. Na siya lamang ang tumubo sa ating mga kasalanan. Kaya ganoon na lamang ang kasiyahan ng Ama sa langit dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay siya yung wala talaga siyang kasalanan. Inako niya yung mga kasalanan natin. Kaya napaka-swerte natin dahil nagkaroon tayo ng Savior na katulad ng Panginoong Hesukristo. Explain ko lang yung 1 John chapter 1 verse 9 sa wikang English. This verse emphasizes God's faithfulness and justice in forgiving our sins when we confess them. It's a promise that when acknowledge and repent of our sins, God will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. This verse assumes that we are in a relationship with God and recognize that sins can disrupt that relationship. However, God provides a way for us to restore that relationship through confession and forgiveness. Kung i-apply natin sa ating buhay, kailangan manatili tayong totoo at tapat sa Kanya. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, hiningin natin sa Kanya yung kapatawaran at buo yung pagsisisi natin na wag na nating balikan. Kasi, di ba, tayo, pag may nagawan tayo ng kasalanan ng kapwa natin, ayaw din natin ng paulit-ulit tayo ng ginagawa ng pagkakamali or kasalanan, di ba, naiinis tayo na palagi na lang paulit-ulit yung ginagawa sa atin. Di ba, nakakasawa. Kung sa ating mga literal na tao, nakakasawa magpatawad, di ba? Pero kung Kristiyano ka na, kailangan mo talagang dapat itong gawin. Kasi nga, kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama natin sa langit. Kaya kailangan talaga natin na forgive and forget. Ganun talaga ang buhay. Hindi tayo perfecto na isinilang. Kailangan talaga magkamali tayo para matuto tayo sa mga pagkakamaling iyon. Ang life in application nito, mga igan, ay regular confession. Lagi tayong magsisi sa mga kasalanan natin. Kasi nga, hindi tayo, imperfect tayo eh. Kailangan talaga natin araw-araw, kung bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran. Pag umaga, ganun na naman, di ba? Bago tayo magsimula sa gawain natin, hinihiling natin ng proteksyon sa Diyos na protektahan ng ating pamilya, mga loved ones, ganyan. At sa ating mga sarili, kailangan natin yung proteksyon ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala ang proteksyon ng Diyos sa atin, di ba? Pangalawang life application, honesty and transparency. Be honest with God about your sins and don't try to hide or justify them. Maging honest tayo sa Lord. Sabihin natin yung totoong ginagawa natin na kasalanan sa Kanya.
Kasi hindi naman tayo mapapatawad kung hindi naman tayo totoo, di ba? Ganun din tayo sa ating kapwa, hindi naman tayo magpapatawad ng padalos-dalos kung hindi naman humihingi ng sorry yung tao na yon na nakagawa sa atin ng kasalanan, di ba? Kaya maging totoo tayo sa ating paghingi ng kapatawaran. Number 3, application yung repentance. Yung buong buo talaga yung repentance, yung pagsisisi na sa nagawa mong kasalanan sa kapwa or sa Diyos. Ganun. Dapat maging totoo tayo sa ating mga sinasabi. At may kasama na rin yun yung sinasabi natin, ginagawa natin ng action. Hindi lang yung sinasabi natin, nagsisi tayo, maya-maya, wala na, pero ginagawa mo ulit, inuulit-ulit mo lang. Ganun lang yun. Number 4, forgiveness. Dapat kapag humiling tayo ng kapatawaran, dapat matutunan din natin na magpatawad. Kasi kung tayo nga humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, tapos tayo hindi rin tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, mas lalo na, diba? Mas nagiging complicated. Kung tayo humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, ganun din yung mga nagkakasala sa atin, patawarin din natin kapag nag-ask forgiveness din sila, diba? And number 5, application yung cleansing. Yung ibig sabihin ng cleansing na to, yung kapag naninis ka na, in-accept mo na yung mga bagay na pagkakamali mo, dapat yung paghingi mo ng kapatawaran, dapat maninis ka na doon, hindi mo na uulitin. Panibagong, everyday, masasabi natin na hindi natin maiwasan na makagawa tayo ulit, pero kailangan talagang gawin natin na huwag nang ulitin yung mga bagay na nakakasira ng reputasyon natin sa kapwa or nakakasira ng relasyon natin sa Diyos. Importante talaga yung hindi tayo masira dun sa pagkipagrelasyon natin sa Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang nawala sa buhay natin, wala rin tayong magagawa. Diba? Recognize that God's forgiveness not only forgive our sins, but also cleanse us from all unrighteousness, allowing us to start anew. Magsimula tayong muli na mabago yung buhay natin. Ganun lang yan. Kaya kung seryoso tayo sa buhay natin, magpakatotoo tayo palagi para wala tayong pagsisihan sa huli. Yun lamang ang aking may babahagi sa umagang ito. Thank you for watching. Please follow, like, and share. Thank you for watching. God bless everyone. Thank you.